Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ugay. Taong 1970, Arteche, Samar. Hindi maganda ang buhay na kinagisna ni Ugay. Ang mga magulang niya, kilalang mga magnanakaw noon sa mga kalapit na bayan ng Arteche. At kahit alam ito ng marami, hindi pa rin yun natitinag. Aminado rin naman siya na yung mga magulang niya gusto lang talaga ng mga panandali ang pera. Yun nga lang, ang perang hindi idinaan sa mabuti, naglalaho rin na parang bula. Bagay na kahit ilang beses pa silang magnakaw, patuloy pa rin silang nakagapos sa tanikala ng kahirapan. At kagaya nga ng naging katapusan ng maraming masasamang taong umiral sa mundong ito, pumanaw sa isang napakasakit na paraan ang kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, noon pa man marami na itong kaaway sa mga lugar na malapit sa kanila. Kaya naman nung salakayin ang bahay nila, hindi na siya nagulat. Akala niya pati siya madadamay, pero yung pumatay sa mga magulang niya, hindi siya sinaktan o kung ano. Marahil na pagtanto ng mga ito na isa lamang siyang biktima ng mga magulang niya. Magmula noong pumanaw ang mga ito, sa halip na magdalamhati ang mga tao sa lugar nila, napansin niya na parang wala itong pakialam sa mga yumao. Ang pinakamasakit sa lahat ay yung wala man lang kahit isang nakiramay sa mga kakilala nila. Nung inilibing nga ang mga magulang niya, tanging yung mga embalsamador lang at ang mga kasamahan nito ang pumunta. At sa sobrang awa nito sa kanya, ito na rin mismong tumulong na maihatid sa huling hantungan ang bangkay ng mga magulang niya. Pagkatapos naman itong mailibing, dito na nagsimula ang kanyang masalimuot na buhay. Gustong-gusto niya noong magtrabaho para makaraos sa araw-araw, pero ni isa sa mga kakilala niya walang gustong tumanggap sa kanya. Ang paulit-ulit na dahilan ng mga ito yung ugali ng mga magulang niya nung buhay pa ang mga ito. Ika nga ng mga matatanda, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Bagay na naging daan para sa mga negosyante na mahusgahan siya kahit wala naman siyang ginagawa. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung ano-ano ang kanyang ginawa para hindi magutom. Danas niya ang kumain ng kamote at saging sa loob ng isang buwan, kalakip ng iba't ibang insekto na halos sa tingin ng iba ay nakakadiri at hindi angkop para gawing pagkain. Subalit para kay Ugay na laki sa hirap at pagtitiis, hindi niya ito pinandirihan. Naisip niya na kapag maayos ang pagkakalinis niya, hindi ito masamang kainin. Ang ganoong paniniwala ang nagbigay lakas sa kanya para kumain ng mga insekto, palaka at higit sa lahat, mga ahas na malimit niyang nakikita sa kakahuyan. Yun ang nagpaparaos sa kanya sa mga panahong umay na siya sa mga kinakain niya. At ilang taon lang ang lumipas bago pumasok ang taong ito, may nakilala siyang isang matandang babae na nakatira sa likod ng kakahuyan, kung saan siya madalas manguha ng mga ahas. Sa unang beses na makita niya ito, hindi niya maiwasang magtaka, gawa ng ang buong akala niya talaga wala roong nakatira. At sa buong buhay niyang paninirahan dito, ni minsan hindi niya inaasahang may naninirahan pala roon. Dala ng kuryosidad, hindi siya nagdalawang isip na ito ay lapitan para tanungin. Ganun naman talaga ang madalas niyang ginagawa, lalo na kapag yung tao bago sa paningin niya. Unang-una, hindi sila magkakilala nito, kung kaya't tinanong niya ito ng tinanong hanggang sa napilitan na itong sumagot. Ngunit taliwas sa mga taong madalas niyang nakakausap, medyo kakaiba ang ugali ng matanda. Bukod sa matipid itong magsalita, punong-puno rin ng misteryo ang mga mata nito. At dahil sa mga napansin niya, patuloy niya itong sinundan hanggang sa masilaya niya ang mumunti nitong tahanan na nagtatago sa maliit na kumpol ng kakahuyan.
Malayo pa lang medyo napaisip na siya. Kasi yung bahay na yon kakaiba talaga sa paningin niya. At kahit nasa edad 20 anyos pa lang siya, hindi niya maipagkakaila na mariin din siyang naniniwala ukol sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa niya na, may mga pagkakataon na rin kasing nakakakita siya ng mga ito, kaya naman alam niya na umiiral talaga yun sa mundo. Matapos naman niyang masilayan ang kakaibang presensyang namumutawi sa tahanan, dito na siya nag-alangang lumapit. Lumalakas na kasi noon ang kutob niya na merong mangyayaring hindi maganda sa oras na magpatuloy pa siya sa pagsunod sa matanda. Ang kaso lang, nung akmang papaalis na siya, may nakita siyang dalagang agad na pumukaw sa atensyon niya. Maganda ito. Tapos nagniningning ang mga mata nito. Yung mga ngiti rin nang huhumaling sa kanya. Kaya naman bago pa man niya mamalayan, nakalapit na pala siya sa tahanan. Gulat na gulat man dahil sa pangyayari, sadyang hindi niya maialis ang kanyang atensyon sa babaeng bumihag sa kanyang mga mata. Alam niya na mali ito, pero yung puso niya sinasabing manatili pa para makilala ito. Dahil sa ganoong sitwasyon, wala na rin siyang nagawa pa kundi sumunod sa kanyang kutob. At sa loob ng halos ilang minutong pakikipag-usap niya rito, namalayan na lang niyang panay na ang pagsang-ayon niya sa babae. Maya-maya pa, sa kagustuhan niya na makasama pa ito ng mas matagal, hindi na muna siya umuwi kahit tinatanong na siya ng nanay nito ukol sa mga gawaing naiwan sa bahay niya. Dumaan pa ang ilang oras. Nang mapansin niyang dapit hapon na, doon pa lamang siya nagdesisyong umuwi. At magmula noon, nagsimula na ang pabalik-balik niyang pagbisita sa bahay ng mag-ina. Sa loob ng ilang araw niyang walang pati doong pagpunta, dito niya namalayan na matagal na rin palang hiwalay ang dalawa sa padre de pamilya nito. Inamin din ng ina ng dalaga na hindi naging maganda ang kanilang pagsasama nung dati nitong kinakasama sa kadahilanang palagi silang magkaiba ng paniniwala. Nabanggit din ito na madalas silang magkasakitan noon hanggang sa hindi na nila maatim ang ganoong sitwasyon. At kahit labag sa kanilang mga loob, nagdesisyon sila na talikuran nito alang-alang sa kagustuhan nilang magkaroon ng katahimikan ang kani-kanilang mga buhay. Dagdag pa ng nanay ng dalaga na mag-iisang taon pa lang silang nakatira sa lugar na yon. Walang kaibigan, walang kakilala, para na rin maprotektahan ang kapayapaan na meron sila. Mariin din itong inilahad na ang pagkita nilang dalawa ay purong nagkataon lang. Hindi ito sinadya ng matanda, kaya naman hindi niya kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon na siya naglakas loob na ilahad ang mga bagay na naisip niya. Kahit kasi matagal niya na itong kausap, hindi niya maipagkakaila na wala pa ring pinagbago sa mga nararamdaman niya. Manay, pasensya na kayo pero posible ba na katulad din kayo ng iba? Yung mga taong may kakayahang magpadala ng karamdaman sa iba gamit ang hangin? Yung estado nyo kasi, parang may pagkakahawig sa mga kwento na naririnig ko. Mahinahong wika ni Ugay na may pag-iingat. Dahil sa kanyang sinabi, natahimik ang matanda. Hindi yun kaagad nakapagsalita na animoy merong katotohanan ang mga bagay na kanyang narinig. Gayunpaman, nanatili pa rin itong kalmado upang ipakita sa kanya na wala itong itinatago. At saan mo naman nakuha ang ganyang ideya, Ugay? Pero tama ka. May kaugnayan nga kami sa kanila. Yun nga lang, hindi ganon ang aming kakayahan. Gusto mong malaman? Huwag mong baguhin ang pakitungo mo sa amin. Maghintay ka hanggang sa maibigay ko na sa'yo ang buo kong pagtitiwala. Nang marinig niya ang sinabi nito, di siya nakasagot. Naisip niya,
Mas marami pa ang malalaman niya kapag sumunod siya sa nais nitong mangyari. Dumaan pa ang maraming araw at linggo. Nagpatuloy sila sa pagkikita hanggang sa mas lalo silang nagkalapit nung anak nito. At sa hindi malamang dahilan, parang ayos lang naman yun sa matanda. Di lang halata sa mukha nito pero parang suportado na rin ito ang mga desisyon niya. Hindi naglaon, kagaya ng pangako nito sa kanya. Dito na nito inilahad isa-isa ang mga bagay na nais niyang malaman. Ayon sa matanda, taliwas sila sa mga sinasabi niyang mangkukulam at mambabarang. Hindi sila ganon at lalong hindi nila ito kayang gawin. Ngunit kung kakayahan lang ang pagbabasehan, kayang-kaya nila itong gawin. Mariin din itong inilahad na di hamak na mas malakas pa sila sa mga ito kung iisipin. Yun nga lang, hindi kagaya ng mga mangkukulam, gumagamit sila ng talino kapag meron silang mga taong kinagagalitan. Hindi sila ang tipo ng tao na nagpapadalos-dalos kapag galit, gawa ng alam nila na maaari nila itong ikapahamak. Yun din ang rason kung bakit sa tagal ng kanilang pag-iiral, nanatiling lihim ang kanilang mga abilidad. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagkaroon siya ng kuryosidad kung ano ang ibig sabihin ng matanda. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang tungkol sa pagkakaroon nito ng dugo ng iba't ibang uri ng nilalang. Hindi lang kami mga simpleng mangkukulam, iho. Sa madaling salita, kami ang mga tao na maraming sapi. Wala kaming dugo ng aswang, pero kaya naming gawin ang abilidad nila. Wala kaming dugo ng mga mambabarang, ngunit napakadali para sa amin na gayahin ang mga aral nila. Isipin mo na ang lahat ng pwede mong isipin. Pwede kaming maging ganon. Yun nga lang, ang hindi lang namin magaya ay ang abilidad ng mga taong nasa panig ng kanan. Gusto mo bang maging katulad ko? Pwes, magsama kayo ng anak ko. Sa pamamagitan mo magiging madali ang pagpaparami. Kami na lang ang huli sa aming lahi, kaya kailangan naming makagawa ng susunod na henerasyon na magpapatuloy ng aming mga nakagisnan. Papayag ka ba, iho? Kung hindi, ito na ang ating huling pagkikita. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit kasi hindi nito sabihin ang ganoong bagay, alam niya sa kanyang sarili na nagugustuhan na niya ang nag-iisa nitong anak. Wala rin siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa kanya, gawa ng unang-una, matagal na siyang walang kinikilingang pamilya. Hindi na rin niya maisip kung ano ang kahulugan ng buhay niya, ngunit lahat yon napabago ng anak nito. Dahil sa mga ngiti nito, nagkaroon siya ng pag-asa, kaya naman hindi niya hahayaang mawala pa yon sa buhay niya. Matapos naman yung marinig ng matanda, tumawa lang naman yon. Hindi nagtagal, ibinigay na rin nito ang basbas sa kanila hanggang sa ipinag-isang dibdib na sila nito. Taliwas sa kasal na alam natin, ang pag-iisang dibdib na naganap ay hindi kailangan ng mga saksi. Wala rin itong handa, ngunit hitik na hitik ito sa mga lihim na karunungan na walang patid na binibigkas ng nanay nito. Nagtagal din yun ng isang buong gabi, at sa pagsapit ng sumunod na araw, dito na sila nagsimulang gumawa ng buhay. Buwan lang ang lumipas, nang magdalang tao na ang asawa niya, unti-unti na siyang tinuruan ng ina nito ng mga pamamaraan ng kanilang lahi. Mahirap man yun sa una, ngunit dahil sa kagustuhan niyang matuto, nagawa niya yung mapagtagumpayan. Taon lang kasi ang lumipas, ang dating mangmang na si Ugay, naging dalubhasa na sa aral ng kadiliman. Lahat ng abilidad ng matanda, literal na naipasa nito sa kanya hanggang sa nagdalang tao na ang kanyang asawa. At alam niyo ba, na kahit matagal na silang naninirahan sa lugar na yon, wala pa ring nakakadiskubre ng lihim na pag-iral ng mag-ina. Pagkatapos namang manganak ng asawa niya,
Dito na siya naging abala sa paghahanap buhay. Obligado siyang bigyan nito ng mga gamit at mga personal nitong pangangailangan. At kaya para magawa ang lahat ng yon, kailangan niyang magtrabaho kapalit ng pera. Kung ano-ano na ang ginagawa niya para kumita, pero hindi pa rin ito sapat hanggang sa dito na siya nagdesisyong magtrabaho sa baryo. Mahirap man yung desisyon para sa kanya, wala siyang magagawa. Dahil dito, minabuti naman ng kanyang asawa na sumang-ayon sa kanyang gusto. At ilang araw bago siya umalis sa kanila, sinimulan niyang baguhin ang kanyang wangis. Kaya niya yung ginawa upang masigurong makakapasok siya sa mga negosyo ng mga negosyanteng naghahanap ng trabahador. Kagaya ng inaasahan, agad din naman siyang natanggap sa isang malaking tindahan ng bigas. Ang pangunahin niya roong trabaho, pagkikilo ng bigas at pagpapasa ng mga sako-sako nito. Araw-araw niya itong ginagawa at sa tulong ng kanyang mga karga, hindi siya nanghihina o nahihirapan man sa trabaho niya. Nang mapansin naman niyo ng negosyante, dito na nito sinimulang pag-aralan ang kanyang estilo sa pagtatrabaho. Medyo nakakapagtaka kasi yun para sa taong yun. Gawa ng hindi naman gaanong kalakihan ng kanyang katawan. Maliban doon, parang may sakit din siya kung titingnan. Kaya imposibleng makapagpasan siya ng maraming sako ng bigas araw-araw. Ngunit nang makumpirma nito na nagagawa niya ngayon ng walang kahirap-hirap, dito na ito nagsimulang humanga sa kanya. At kalakip ng mga paghangang yun ay ang pagtaas ng sahod nito. Naging kabilang na rin siya sa mga taong pinagkakatiwalaan nito, kaya naman unti-unti na ring bumaba ang dami ng kanyang tinatrabaho. Isang araw, nagpaalam ang kanilang amo na magbabakasyon ito kasama ang kanyang pamilya. Magtatagal ito ng ilang araw sa probinsya, kaya naman kailangan ito ng maiiwan para sa negosyo nila. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, tahimik lang naman silang nakinig hanggang sa tinawag na siya nito. Ugay, ikaw na muna ang bahala rito sa bigasan, ha? Ilista mo ang lahat ng nabili at nabawas ninyo. Pagbalik ko, kakalkulahin natin kung ilan ang kinita rinyo. Tiwala ako sa inyo, kaya sana huwag niyong sasayangin. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya kaagad nakapagsalita. Medyo nagulat din siya kasi gawa ng sa dinami-dami nila, siya ang napili nitong pagkatiwalaan. Dala ng pagkatuwa, agad siya ritong lumapit habang taus-pusong nagpapasalamat. Inilahad din niya na gagawin niya ang lahat upang mas lalo pang kumita ang iiwan nitong negosyo sa kanya. Ang kaso lang, habang ipinagbubunyi niya ang pagtitiwala ng kanyang amo, meron at merong mga taong hindi maiwasang mainggit sa kanya. At ang mga taong ito ay walang iba kundi ang mga tinderong matagal ng tauhan ng kanilang amo. Noong una wala naman itong naging tutol sa pagtalaga sa kanya bilang katiwala ng negosyo. Pero pag-alis nito, dito na unti-unting nagbago ang sitwasyon sa paligid. Alam ng mga katrabaho niya na nag-iisa lang siya, kaya naman para masira ang imahe niya sa amo nila, gumawa ang mga ito ng kalokohan. Tiwala ang mga taong yun na wala siyang magagawa, kaya nang mapagtanto ng mga ito na hindi siya makukuha sa salita, dito na siya nito pinagtulungan. Literal na unang araw pa lang, bugbog sarado na siya. Bagaman kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi niya ito ginawa dahil alam niya na ang puot at galit ang siyang pinakamakapangyarihan niyang sandata. Pagkatapos siyang bugbugin ng mga ito, binalaan muna siya nito bago iwan sa isang tabi. Si Ugay naman noon, tahimik lang namang nakayuko habang maiging pinag-iisipan ang kanyang mga gagawin. Di na rin niya pinangasang tingnan ng mga taong nagtutulong-tulong sa kanya dahil sa posibilidad na baka magawa niya ito ng hindi kaaya-aya. Matapos ang pangyayari, umuwi ang lahat ng nagulpe. Paglabas niya ng bigasan, nadatnan niya ang mga kapwa niya trabahador na naghihintay
habang gulat na gulat sa mga nangyari. Sinubukan pa siya nitong tanungin ukol dito, pero pinili niyang wag na lamang itong pagtuunan ng pansin. Alam niya kasi na wala naman itong maitutulong sa kanya, kaya naman mas mainam na manahimik na lang siya. Kinahaponan, nang maayos na niya ang lahat ng gamit na nasira ng mga ito, dali-dali naman niyang isinarado ang bigasan bago umuwi sa bahay ng mag-ina. Yon ang unang beses na uuwi siya sa loob ng halos 2 linggo. Aminado kasi siya na nangungulila na siya sa kanyang anak, kaya para makapag-isip ng tama, kailangan niyang makita at makausap ito. Ngunit pagdating niya sa bahay, agad na bumungad sa kanya ang nanay ng kanyang kinakasama na kasalukuyang may hinihilang mga tao na nakatali sa mga baging. Hubot-hubad ang mga ito at sa estado nito parang ilang araw na itong inalipi ng matanda. Pagsilay naman niya rito, dali-dali niya itong nilapitan hanggang sa dito niya na mamukhaan ng mga taong pinapahirapan ito. Walang duda, yon ang pamilya ng amo niya. At sa estado nito, parang dumanas na yon ng matinding parusa mula sa nanay ng kanyang asawa. Dala ng pagtataka, dali-dali naman niya itong tinanong ukol sa kasalanan ng mga ito. Akala niya kasi hindi basta-bastang pumapatay ang matandang yon ng walang dahilan. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, seryoso lang naman yung napatitig kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Makinig ka, anak. Ang mga taong ito ang naging ugat para maranasan mo ang mga bagay na hindi dapat. Dahil sa kanila, nagkaroon ka ng mga kaaway, kaya kailangan nilang mapanagot buhat sa mga mali nilang nagawa. Isusunod din natin ang mga taong nanakit sa iyo kanina. Ganon din ang mga katrabaho mong may masama sa iyong pinabalak. Huwag mo sanang kakalimutan. Tinuturing na kitang parang kadugo ko, kaya lahat ng kumakalaban sa iyo, mananagot sa akin. At hinding-hindi mo ako mapipigilan sa mga bagay na gusto kong gawin." Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang nakaramdam ng kilabot gawa ng sa tono ng boses nito. Parang hindi yun ang matanda. Imbis na sumagot pa, nanahimik na lang siya habang pinagmamasdan ang walang awang paghambalos nito ng latigo sa likod ng pamilya ng amo niya. Masakit man yon kung titingnan, pinili niyang magpakatatag dahil sa alam niya na wala siyang dapat nakilingan. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating ang asawa niya bit-bit ang anak nila. At habang umaatungal mula sa sakit ang mga taong pinaparusahan ng matanda, kampante lang naman silang nag-usap na animoy wala man lang nangyayari. Di nagtagal, ipinasok ng matanda ang mga kinastigo nito sa butas ng mga punong ito rin mismo ang lumikha. Pagsarado naman ito ng pinto na gawa sa purong tabla, agad itong pumunta sa kanila upang magbigay ng abiso ukol sa mga binabalak nito. Ayon sa nanay ng kanyang asawa, pagsapit ng gabi noong araw na yon, muli siyang maglalakbay para kunin ang mga natitira pang taong paparusahan niya. Dagdag pa nito na, dahil sa dami ng mga ito, mukhang kailangan niya ang tulong ni Ugay. Mariin din itong inilahad na hindi rin sila magtatagal, kaya makakaasa siya na sa lalong madaling panahon makakauwi sila. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatanong kung ilang piraso ng mga trabahador ang dudukutin nila. Akala niya kasi yun ang mga gumulpi lang sa kanya, pero pagsagot nito, nagulat siya sa mga narinig niya. Sa halos 15 trabahador ng negosyante, nasa 10 pala ang kukunin nila. Lahat yon ayon sa matanda ay merong binabalak na masama sa kanya. Kaya naman kesa maunahan, pinili nitong alisin na ang mga banta upang makapagtrabaho siya ng maayos. Mariin din itong inilahad na sa oras na maisakatuparan na nila ito, sila na ang bagong magmamana ng negosyo.
Gagamitin lang nila ang balat kayo ng mga totoong may-ari upang hindi sila paghinalaan ng kahit na sino. At para naman magawa ito, kailangan nilang ubusin ang pamilyang yon. Dapat wala roong matira upang magamit nila yon ng walang problema. Simple lang din ang proseso nito. Una, kailangan na balatan nila ang mga biktima at kailangang sunugin nila ang mga labi nito hanggang sa wala na yung matira. Sa pamamagitan ng hakbang na yon, magagamit na nila ng mas malaya ang mga naiwan nitong balat. At upang maisakatuparan nito, kailangan nila ang pinakahuli at importanteng sangkap, at yun ay walang iba kundi ang mga buhay na salita na gagamitin nila sa ritual na tanging ang inalang ng asawa niya ang nakakaalam. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip na gawin ito. Nawala na rin ang pakialam niya para sa mga taong madadamay, gawa ng sa mga oras na yon, pangarap na nila ang nakataya at pinag-uusapan. Naisip niya na kung makukuha nila ang bigasan, tuluyan ng magbabago ang buhay nila. Dagdag pa ni Ugay na malaki ang maitutulong ng mga salaping makukuha nila rito para makapagbagong buhay sa ibang lugar. Dagdag pa niya na bago pa man nila ito isagawa, napag-usapan na nila kung papaano makalaya mula sa gagamitin nilang balat kayo. Hindi man madali ang pagsakatuparan dito, pero alam niya na darating ang araw na matutupad nila ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating nila sa baryo, agad naman nilang hinanap ang bahay ng kanyang mga katrabaho. Malalim na noon ang gabi, kaya inaasahan nila na nagpapahinga na ang mga ito. Pagsilay naman nila sa unang bahay na kanilang pinuntahan, dali-dali itong pinasok ng matanda. Hindi yun nahihirapan na mapasok ang bahay na yon, gawa ng walang tarangka na likha ng tao ang makakapigil sa mga usal nito. Pagbukas naman ito ng pinto, agad yung pumasok sa loob. At sa loob lamang ng ilang segundo, lumabas ito darag-darag ang katawan ng lalaking kanilang hinahanap. Kahit tumatama na ang ulo nito sa mga bato, nakapagtataka na hindi pa rin ito nagigising. Dahil sa pangyayaring yan, natalian na nila ito lahat-lahat nang hindi man lang nagkakaroon ng malay. Ilang oras pa ang lumipas, marami na silang mga bahay na naikot. Malapit na ring makumpleto ang mga taong kanilang hinahanap hanggang sa makuha na nila ito ng buo. Nang maubos na nila ang lahat, dito na nagdesisyon ng matanda na umuwi na sa kanila. Akala niya doon na magtatapos ang lahat ng gagawin nila, pero lingid sa kanyang kaalaman, ito pa lamang pala ang simula. Pagdating kasi nila sa bahay ng matanda, may mga nakita na siyang nilalang na nakatayo sa kakahuyan. Napakadilim sa lugar na yon, pero yung mga mata nito namumukod tangis sa lahat at kapansin-pansin ng napakapulang liwanag na lumalabas dito, indikasyon na hindi yun mga ordinaryo. Maya-maya pa, nang maibaba na nila ang lahat ng katawang nakuha nila, dito na ito gumapang papalapit. Lahat ng mga nilalang na nasilaya niya, lumakad ng patuwad, kaya hindi pa man ito nakakapasok, na alarma na talaga siya. Pasimple siya noong umatras patungo sa bahay, ngunit nang mapansin ito ng matanda, inabisuhan siya nito na kumalma. Siyempre bilang respeto, sinunod niya ito at dahil dito nagawa niyang masilayan ng harapan ang mga nilalang na naghihintay sa kanila. Ayon sa kanya, napakalayo ng itsura nito sa ordinaryong tao, gawa ng kung titingnan, para itong mga hayop na may kalahati ng wangis natin. Basta, hindi niya talaga ito maisalarawan ng mabuti. Dahil na rin sa kakaiba nitong itsura. Dagdag pa niya na, pagdating pa lamang ng mga ito, agad na nilang sinakmal ang mga taong nakuha nila. Pagbao ng pangil ng mga nilalang na yon, agad namang sumigaw ang mga taong yon, ngunit hindi na nila ito tinulungan pa. At sa loob lamang ng 1 minuto, nakuha na ito ng mga nilalang. Sa pagkawala ng mga ito,
Doon na yun pumunta sa kung saan nakakulong ang pamilya ng amo niya. Harap-harapan itong binalata ng matanda at ang mas matindi pa sa lahat, pinasuot yun sa kanya kahit medyo sariwa pa ito at may dugu-dugu pa. Bago rin sumapit ang 2:00 ng madaling araw, naging abala ito sa pagbigkas ng mga ritual hanggang sa mapansin na lamang niya na unti-unti nang dumidikit sa kanyang katawan ang mga balat na inilagay nito. Pagsapit ng sumunod na araw, pakiramdam niya iba na siyang tao. Dahil sa pangyayaring yun, napakadali na lamang para sa kanila na makontrol ang bigasan. Hindi nagtagal nang makaipon na sila. Ipinalabas nilang namatay silang lahat sa sunog. Yon ang naging daan nila papalabas upang muli nilang magamit ang kanilang mga anyo. At alang-alang na rin sa kanilang kapayapaan, dito na sila nagdesisyong lumipat sa ibang lugar. Magmula noon, tuluyan na ngang nagbago ang buhay ni Ugay. Taliwas sa kanyang mga kinagisnang magulang, hindi sila nabuhay sa kahihiyan. Lahat ng taong sakop ng kanilang pamilya, binigyan ng komunidad ng respeto at pagmamahal. Subalit lingid sa kaalaman ng mga ito na nagmula pala sa napakadilim na nakaraan ng buhay na tinatamasa nila. Kaya naman kahit matanda na itong si Ugay, paulit-ulit pa rin niyang naaalala ang parte ng karanasan niya noong minsang ipinasuot sa kanya ng nanay ng asawa niya yung nakakadiri na mamasa-masang balat ng tao.